So ayan mga pre, magandang araw po sa inyo ngayon at yun na nga, meron po tayong bad news, no? Oh, bad news to mga kababayan. Ako po. Breaking news din to. Breaking dahil, news. sa hindi inaasahang pagkakataon mga kababayan, malungkot po namin binabalita na tayo po ay nalagasan ng isa sa mga kaibigan, isa sa mga may tuturing nating talagang isa sa pinakamaingay na social media influencer pagdating sa politika mga kababayan. Dahil hindi muna namin papangalanan, no? Actually nag-post na si Takero, Justice for Mima, 'di ba? Pero nag-post kasi na ba si nag-post, Takero? pero kailangan natin ng more information kasi. Oo. O kasi kahit kami nagulat pagising namin ngayon, Oo. kay natulala po kami sa nangyari sa ating kaibigan, tinatawagan ko, hindi naman po sumasagot. Ay yun na nga pala yung nangyari. Actually, naging topic pa namin, pinag-usapan pa namin si Mima dahil nga sa mga pagpo-post niya. Kasi eto lagi naming advice sa isa't isa na huwag maging kampante. Dahil nga, from the very start mga kababayan, alam naman natin na meron threat sa mga buhay namin. Especially sa mga may ingay at mga sikat na vlogger ni BBM, 'di ba? Ni Pangulo. Kaya kami talaga sobrang ingat namin pagdating sa mga posting, pagdating sa mga Dahil iisa lang ang buhay natin, hindi na maibabalik. But anyway, nandiyan na 'yan, 'di ba? Nangyari na. So sana mga kababayan, mga ka-BBM, ikalat po natin ito, Justice for Mima. Dahil hindi po biruing usapin na ito eh. Ito yung usapin na ng buhay. Tama. At saka mag-iingat din yung mga kapwa natin vloggers dyan, kasi isa na po yung nalaga sa atin ngayon. Actually, marami na. But this year siguro, isa, no? So, yun, sana, iniisip na nga lang natin, sana hindi totoo. Oo, sana panaginip lang lahat. Kasi sana prank lang. Alam mo yung napakabibo ni Mima pagkausap mo, tapos ito yung malalaman natin na ganun. Actually, sa grupo namin, mga kababayan, totoo yung sinasabi ni Mima. Siya yung prinsesa. Kumbaga, spoiled pagdating sa amin. Yun nga lang, mga kababayan, siguro ganun talaga kapalaran ni Mima. Nakakalungkot man, pero feeling namin talaga, planted to eh. Hindi tayo mananahimik dyan. Sa ginawa nyo, sa aming kaibigan, lalong hindi kami mananahimik at lalo kaming mag-iingay at sigurado malalaman namin ng buong bansa kung sino yung may kagagawa nito. Sino nagpatumba kay Mima. Diba? Sabi, alam nyo, napaka nung tao, tao lang naman, diba? Bakit? Kailangan nyo pa bang pumatay ng tao? Para lang wala nang mag-ingay, hindi na kayo, yung mga baho ninyo hindi na masupalpal. Hindi na lumabas, diba? Diba? Ang bulok ng sistema ng pag-uutak nyo, sa totoo lang. Yung nagpagawa nito kay Mima, kung politiko ka man, kung DDS ka man, diba? Isa kang, basurang, utak. Sa totoo lang. Ibig sabihin, hindi ka makatanggap ng pagkatalo. Ibig sabihin, hindi ka makatanggap ng, patas na opinion ng isang political vlogger na kagaya ni Mima. At ito pa, partner, yari itong mga tao na pinagbantaan ang buhay ni Mima Alicia dyan sa comment. Dyan sa comment section. Identified na kayo, putang ina nyo, ha? Identified na kayo kung sino-sino yung mga nagbanta sa buhay. Kasama sa investigasyon. Kasama sa investigasyon. Iimbestigahan yan ng ating kapulisan. Siyempre, kung sino yung mga sino yung mga nagbanta. Natuluyan ngayon si Mima. Di ba? Kaya kayo, manda kayo. Lahat kayo nagbanta kay Mima. Yan? Damay lahat yan. Yung mga putang inang yung mga nagko-comment yan. Na mga pagbabanta sa buhay ng isang tao. Hindi nakakatawa yung mga ganyang komento. Sinasabi nga natin. Actually, eto
Sa lahat ng nambatikos kay Pangulong Bongbong Marcos na mga vlogger, wala ni isang natumba. Wala ni isang pinatay. Wala. Na bumatiko sa ating mahal na Pangulo. Pero po tayo na pagka DDS ang ganyan ang gagawin nyo. Tinatamaan lang naman sila ng sakit. 'Di ba? Tayo na magtutumba kayo ng BBM vlogger. Grabe, ang lala. Malala. Ibig sabihin yan, sa kanila talaga nanggagaling ang krimen, mga kababayan. Hindi kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi sa partido ng loyalista, kung hindi, no, sa mga kalaban. Tangina nyo. Grabe. Nakapanginig Kaya ng laman. ingat po tayo sa mga nagrarally ng mga kasamahan natin. Doble ingat. Mga vloggers. Nako, ingat po kayo kasi ang karahasan po ay nanggagaling sa kalaban. Tandaan niyo po yan. Hindi po nanggagaling sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin yan, mga kababayan, mga kaloyalista, mga ka-BBM. Alam naman natin yan na tayo ay hindi marahas. Hindi tayo utak kriminal. Oo, bumabatikos tayo. Oo, nagbibigay tayo ng reaksyon. Nagbibigay tayo ng ating konklusyon sa mga nangyayari sa politika. Pero never ever natin sinabi sa vlog natin na tayo magpapapatay, na tayo may papatumba, na tayo magbabanta ng buhay ng isang tao. Wala po sa utak ni isang vlogger ni BBM na nakasuporta sa administrasyon. Wala pong ganyang klase ng pag-uutak. Nag-iisa lang ang may mga ganyang pag-uutak na kriminal. 'Di ba? Alam niyo na 'yan, mga DDS. Alam niyo na 'yan, yung gusto magpapatay kay PBBM. Natapi ko pa yung tatay niya kapon, si Digong, 'di ba? Na may balak silang patayin ng pangulo. Kung kaya nilang sabihin 'yun sa publiko, mas madali nilang magawa sa mga vloggers 'yan, 'di ba? Sa mga normal na tao. Hindi naman tayo nagbibintang kasi syempre may ebidensya, 'di ba? Marami kasing threat lalo na sa aming mga vlogger, maraming threat, maraming pagbabanta sa buhay namin. Kaya nga, as much as possible, 'di ba? Kami nag-iingat din kami, 'di ba? Dahil ang pagbabanta po ay hindi biro 'yan Hindi usapin ng yan. Hindi po usapin ng katarantaduhan 'yan o lokohan. Yan po ay seryoso. Seryosong po, kagaya ng impeachment ni Sara. Yan po ay seryoso. Yung pagbabanta sa yung threat sa ating mahal na Pangulo, kay First Lady, kay dating Speaker, 'di ba? Yan po ay seryoso. Hindi po yan, pagiging balat sibuyas o yan po ay seryosong threat. Imagine niyo kung sila nga nakakapag-threat sa pinakamataas, 'di ba? Sa Pangulo ng Bansa Republika ng Pilipinas. Sa amin pa kaya? Mga maliliit lang naman kami na nagsasalita sa katotohanan. Sa atin pa kaya? Wala kaming mga proteksyon. Wala kaming mga bodyguards. Wala po kami noon, 'di ba? Katapangan lang yung meron. Paglaban lang sa katotohanan, 'di ba? Paglabas, paglatag ng katotohanan. Iba sa amin pumupunta sa mga rally, walang kahit na anong proteksyon. Wala. Nakita nyo naman, ako noon, nung nakipag-rally, muntikan pa ako makipagsuntukan sa mga DDS, di ba? Kinukuyog pa nila ako doon. Pero ako, naka-ready ako. Pero alam ko kasi na pag sa mga ganong Lods, hindi sila pwedeng basta-basta kakalabit na lang. Kasi yan dadalihin ka niyan sa ibang lugar. Dadalihin ka niyan sa pag ikaw na lang mag-isa. Tempo ang kanyan. Kaya ito babala sa ating mga kaibigan, no? Sa ating mga kaibigan sa sa pagblablag, sa mga nakasuporta kay Pangulo, doble ingat tayo. Ito ay hindi biro itong usapin. Ito ay seryoso na. Napakaseryoso na ito. Kaya sana ito ay may palaganap natin, mabigyan ng hustisya ang ating kasamahan, ang ating kaibigan, ang ating isang beses sa buhay natin, naging kasangga natin, kasama natin, na lumaban para sa katotohanan. Tama. At saka partner, panghuli, no? Gusto ko lang sabihin na hindi talaga nila balak buhayin yung kaibigan natin. Kasi ayon sa natanggap nating mensahe, galing kay, hindi ko na babanggitin pangalan,
Sa ulo po yung ano, sa ulo po yung tama. Sa ulo. So, yun. Kaya Tayo ano muna. Hanggang dun muna yung ating impormasyon na may bibigay sa kanila. I-update namin kayo mga kababayan sa mga iba pang malalaman nating update. Time to time, i-update namin kayo pag meron kaming nakuhang information at confirm na kung sinong pumatay or dumali kay Mima. Yun. So, yun lang po. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ikalat nyo po ito mga pre. Share po natin ang video ito. Ingat po. Magandang araw. Salamat po.